Ulitin ko ang sinabi ni Apostle Jonathan na hindi papayag ang Diyos na babaliwalain niya lamang ang kalagayan ng ating bansa. Hindi siya bingi, hindi siya bulag, hindi siya manhid na hindi niya nararamdaman. Subalit tayo ay mayroong pananagutan upang dumating sa ating bansa ang pagalingan. Ang una, ang sabi dito sa ating talatang binasa, kung babalikan natin sa Kronika, ang kapitulo ay 7 talatang 14. Kung ang aking bayan na tinawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, hanapin ang aking mukha, talikuran ang kanilang masamang lakad, akin ngang diringgin sa langit, ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang mga lupain. Dito ay binibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa. At mayroon po akong nais ibahagi sa inyo na 2 mahalagang bagay na sinabi ng Panginoon para dumating ang kagalingan sa ating bansa. Number 1, dapat ay papanumbalikin ang tao sa Diyos. Ang tao ay turuan, alalayan, tayo ay tatalikod sa ating mga kasalanan. Hindi lang tayo, kundi ang mga tao ay dapat maalalayan natin na talikuran ang kasalanan at hanapin. Yan ang ibig sabihin dito, na ang mga tao'y dalhin natin pabalik sa Diyos sapagkat ang tao nga ay nangalulugmok sa maraming kasamaan. Ang kanilang isip, ang kanilang haka ay kumapal na. Ang sinasabi ng Efeso ay hindi na sila nagkaroon ng pakiramdam sa kahiyan sa kanilang kasalanan. Ganyan ang tao pag sumasama ng sumasama. Hindi na nila nararamdaman na yung ginagawa nila ay masama. Yung kasakiman pag dumating sa tao, hindi na nabibigyan ng kasapatan. Ang kanyang isip ay patuloy na nag-iisip ng higit pa sa gusto niyang makuha. Sa kasalanan ay ganun din. Pag naabot na niya ang isang level ng kasalanan, mas mataas na level pa ng kasalanan ang gustong maabot ng tao. Pero ang pag-asa natin, ang sabi, papanumbalikin ang tao sa Diyos. Iwanan, talikuran ang kanilang kasalanan